Yana in Hong Kong. Another day, another chance, another daily working vlog. Hello mga Bex! What a lovely day today. And for today's video nga, tara, samahan nyo ako para mag-market at mag-grocery. And for today's video nga, ipapakita ko sa inyo kung paano kami nag-grocery dito sa Hong Kong. Sama na rin ang pagmamarket. Yes, I'm wearing my hoodie, cap, and eto nagmamaganda habang hila-hila ang aking trolley. And yes, hindi po basket ang aming bitbit, kundi isang pangmalakasang trolley na daig pa namin parang galing ng airport. Dito nga po pala sa Hong Kong, walang tricycle. Yung lagi naming gamit ay ang aming mga paa. Opo, pangmalakasang lakad po ang aming ginagawa. Araw-araw naglalakad ng napakahaba. Ang bagong salta ko dito, nanibago nga ako dahil apakabilis maglakad ng aking mga amo. Tipong hinahabol ko na sila habang sila naglalakad lang, ako parang tumatakbo. Kuring adjustment na ginawa mula sa weather, pagkain, culture. Marami ka pang madediscover habang nagtatagal ka dito sa Hong Kong. Maganda nga dito sa Hong Kong ay hindi ka ganong ma-homesick. Nga kada isang linggo ay meron tayong isang labas. Yes po, meron po kaming day off every week. And except po sa aming day off, meron din po kami tinatawag mga statutory holidays. Kaya tiyak makakapag-unwind ka pa rin kahit sobrang stress ka na sa trabaho. Pero minsan may mga amo pa rin na hindi tayo pinapayagang mag-day off o di kaya hindi tayo pinapayagang mag-statutory at nag-offer sila ng trabaho dahil kailangan na nila ang ating serbisyo. Pero syempre, nasa sayo pa rin yun kung papayag ka o hindi. Pero in my case, madalas pumapayag na lang ako magtrabaho kesa lumabas dahil na nga din malayo ako sa Central at nakakapagod ang biyahe. At isa na din doon yung mapapagastos ka talaga ng malala. Kaya for the budget ang person, kailangan magtipid. Pero syempre, hindi rin ako lumabas. Lalabas pa rin naman ako lalo na kapag sobrang stress na ako sa loob ng bahay. At ang kagandahan pa nga noon, kahit hindi ako lumabas, kahit day off ko pa rin, meron akong sariling kwarto. Kaya tiyak makakapag-unwind pa rin naman ako sa panonood ng mga K-dramas. Yun nga lang, mabuburyo lang ako sa loob ng aking kwarto kasi sila din yung makikita ko pagbaba ko. Advice ko na lang din para sa mga gustong mag-apply ng Hong Kong. Una, dapat buong buo yung loob ninyo. Lisin ninyo yung takot ninyo. Ipin nyo palagi kung bakit kayo nag-a-apply. At lagi nyo ipagdasal kay Lord na hindi lang trabaho ang ibigay sa inyo kundi maganda, maayos, at mababait na employer. Dahil sila yung makakasama nyo sa loob ng 2 taon. And thankful ako dahil nakahanap ako ng mabait at maayos na mga employer. So hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Sese!